Mayang hapon sa inyo tanan. Pwede ta palakpakan na si Jesus. Subong hapon. May kabaskog pa ng ating palakpak. Kisa lang ka makapalakpak kay Jesus. So, every time may chance kita magdayaw, magpalakpak, ihatag nato ng pinaka-the best siya. No? Kay si Jesus, hindi parehas ang mga celebrity, mga tao nga ginadayaw naton sa kalibutan. Si Jesus sobra pa dira, no? So, thank you Jesus. It's good to be back and it's good to see you again. Happy birthday, Sister Jana. Pila ka na? Hindi gin timing gid ni namon ang kadto din namon subong kay bati ko kano may kwan. Hindi ba, dala kami dati napay karon. Butangan ta lang kandila. Pila ka na, Sister Jan? Bata pa. Lawig pa. So, thank you, Jesus. Nalipay kami nga makita kamuliwat. Kabay pa nga kamuman, nalipay man kamo nga ari kami diri. So, kisa lang kami di makabalik. So, kabay pa nga subong nga hapon, mamati gid kita sang pulong sang Dios. So, ang mga kabataan pamati gid kamo. Okay? Mga young teens na ni, no? Mga teenager na ni. So, pamati gid kamo. Kung ang mga bata hindi mamati, ang tigulang mamati gid kay para gini sa mga may buot. Ang mga kabataan ginatanuman talang ni mga binhi sang pulong sa Dios, pero ang kita nga mga tigulang dapat kita ang nablang duta nga mahumok nga kung tanuman ka dasig ang tubo, no? So kabay pa nga ihatag naton ang aton nga bug-os nga atensyon kay Jesus sa subong nga hapon. Okay, kung may mga tupad ka mo dira nga istorya isawaya. Okay, kag ang atensyon dapat diri sa pulong sang Dios. Kay gusto ko pagkatapos karon sa service mapuli kita nga may nakuha gid sa pulong sang Dios. Amen. Kay amo na yung pinaka-importante ang pagkaon sang aton nga kalag. Kay ang lawas ta niya mapatay ni matapos ng kabuhi niya, amo na siya. Pero ang aton nga kalag may atubangon pa ning sunod nga kabuhi. So kung ginababayaan naton ang aton nga kalag, ginauna ta gid ang aton nga unod. So, diin lang mas importante sila nga duwa. No? So, tagaan ta importansya subong ang aton nga spiritual nga kabuhi. Amen? So, ready na kita mamati isang pulong sang Dios. Kung magsiling ko nga karon pagkatapos ng service, may ipanghatag kong shin meal kada isa sa mga tao nga namati gid sa bilog nga sermon. So ano ay han matabo kung amo nang i-offer ko sa inyo? Siguro mamati gid ang tanan, no? Siguro wala may matuyo. Biskan nagpulaw pa mamati gid. No, sino man being hindi, shinmel, badarnan. So, ari istorya lang na example na. Nabasi lang karon sukto niya ko sang shinmel. So, nga amo na noong tao, kung i-offeran mo bala amo na, may something importante or valuable, nga naghatag gid kita sa aton nga atensyon, no? Sa mga butang nga malahalon o bilidhon. Naghatag gid kita sa importansya, no? Pero paano ba kung ang ihatag ko sa inyo
hindi kwarta. Pulit So paano ba kung hindi mapuslan sang aton nga unod sa subong adlaw ang ihatag ko sa inyo. Kay may pakilala ko sa inyo nga mas bililhon pa kaysa sa kwarta. Someone nga nagapatawad sang sala. Kung sa kalibutan niya, kung makasala ka, wala kapatawaran. May mga sala or krimen nga hindi mapatawad. Bisan sa prisuhan, hindi ka kapiyansa. No? Kung bisan iba lang gani nga tao makasala sa imo, hindi ka pa kapatawad. Pero ang ining kilala ko he is someone nga makapatawad sang sala. Bisan ano pa nakadako sa imo nga sala. Someone nga nagahatag sang kalipay nga hindi mabayaran sang kwarta, hindi mabakal sang kwarta. Someone nga nagahatag sang kabuhi nga wala katapusan. So I believe kilala nyo na kung sino na. Kilala nyo na Sister JM? Si Jesus Christ. So pamangkot ko sa inyo sa buong hapon, ano bala ang bili ni Jesus para sa imo? What is Jesus worth to you? Mahal bala si Jesus o kung barato? Importante bala si Jesus o kung pwede talang mabaliwala? Susubong nga po na brihan tato ng Bible sa Matthew 13 verse 44. Matthew 13 verse 44. So, magtindog kita tanan, kagbasahon na ito ng pulong sang Ginoo. Matthew 13:44. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field. So, basahon ko sa Hiligaynon. Kung may mga Hiligaynon, kamuda nga Bible, sa Mateo 13:44. So, ginharian sang langit, pareho sang isa ka manggad, nga nalubong o kung natago sa duta, o kung sa isa ka uma. Sang nasapwan ini sang isa ka tao, ginlubong niya iniliwat. Kag tungod sang iya dako nga kalipay, ginbaligya niya ang tanan niya nga mga pagkabutang. Agod mabakal ang uma nga mayara sang amuto nga manggad. Okay, so mga muyo kita. Lord Jesus, we thank you, Lord, sa sining hapon for this chance nga maka-share naman sa imong pulong sa sining lugar. Salamat Ginoo sa maayong tiyempo. Updi lang kami, Lord, sa subong hapon sa pagpamati sa sining pulong. Open our hearts and minds nga maintindihan ginamon ang mga butang nga gusto nimo ipaintindi sa kada isa sa amon. Updi ko, Lord, sa pagwali sa sining pulong and kabay pang i-bless mo ang ining hapon kag mapuli kami karon nga may ma-realize nga kung ano gid ang importante sa sining kabuhi. Ini tanan, Lord, ginapangamuyo namon sa imong pangalan. In Jesus' name, amen. Will you say, praise the Lord? Praise the Lord. Okay, pwede na kita luwat ka pungko. So, ang aton nga message subong parehas sanggit pamangkot ko kagina. Ano bala ang bili ni Jesus para sa imo? What is Jesus worth to you? So, simple lang ni ang aton nga istoryahan, no? Siling ni Jesus sa Matthew 13:44,
ang ginharian sang langit pareho sa isa ka manggad nga nalubong o kon natago sa duta o kon sa isa ka uma. So sa time ni Jesus, wala pa to yung mga bangko. Wala pa to sa mga vault or safety deposit box nga pwede mo dira itago ang imong manggad o mga alahas nimo, no, para mas sigurado gid nga safe, no, sa panahon sa buong daan hindi na safe. So sa ilang time wala sila amuna. So ang inyong mga manggad di inyo ginatago. Din yung ginatago inyong manggad. Sa una ya, wala pa to GCash, wala pa to online bank, no? So at that time, kung ang tao may ara sila sang manggad, ginalubong niya sa duta. Ginatago niya sa duta, ginakutkot niya gakutkot sa dalom para hindi dali-dali matukiban sa iban. Especially sa panahon sang giyera. Kay kung salakayon sila, kung makasurvive sila sa ilang away, pagkatapos ng away, pwede pa ito nila mabalikan ang ilang manggad. Galing kisa, kung mapatay ang tao nga naglubong sang manggad, kisa ang pamilya wala kabalo kung diin natago ang iya nga manggad. So sa ila panahon, kung may isa ka tao nga makakita sang manggad sa isa ka uma, kang mabakal niyang ina nga duta, mangin iya na ang manggad nga nakita niya. So imagine, no, may isa ka tao, nagkadto lang siya sa uma para mag-ubra, para manguma. Wala siya nag-expectar nga magmanggaranon siya. Wala siya nag-expectar nga makakita siya sang dako nga manggad. Pero gulpi lang may nakita siya isa ka butang nga pwede magbag-o sang iyang kabuhi. Kung kisaan naghahandom kita muna, no? Nga tani may masandadan ko na karon nga isa ka bandol ba? Sulbar gid tanan ko nga problema. Kung kisa ikaw na gid ka pangita sa dalan. Sino ka gina? Sang wala-wala na gid ba? Desperado ka na gid. So, what if magabot ang ina nga tion sa aton nga kabuhi, no? Nga gulpi lang, wala kaya nag-expectar nga makakita sang dako-dako nga manggad. So mga kauturan, amo man na ang ginharian sang langit, siling sang aton nga scripture. Kag amo man na ang natabo sa iban sa aton. Sang una nato nakilala si Jesus. So, sang una ako nakalabot sa simbahan, nagsimba man lang ko at that time kay may nag-invite sa akon. Kag gusto ko lang bala may diversion or gusto ko lang may malimtan ang mga problema, no? So nagsimba ko kay may nanghagad. Or maybe at that time nagapangita na gid kuya sa Dios. Pero wala ko kabalo kung diin ko siya pangitaon. So, wala ko nag-expect nga didto ko makilala si Jesus. Kag didto niya bag-uhon ang akon kabuhi. Sang nabaton ko ang iyabalaan ng Espiritu. Kag ginhugasan niya ang akon nga mga sala paagi sa pagpabaptize sa iya nga pangalan. Kay siling sang Bible sa 2 Corinthians 5:17, kung ang isa ka tawo yara na kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga. Ang iya daan nga kabuhi nagligad na. Kag ang tanan nagbag-o na. So maybe amo man na ang natabo sa iban sa aton antes na nakilala si Jesus. Antes kita naka-intindi sang gospel nga ginatawag. Nga ang gospel gali may gahom nga
luwas sa tao, no? Sa tanan nga nagapati sa iya. So maybe may nag-invite man lang sa inyo, kay siyempre amo ginayang ubra naton sa simbahan, mang-invite sa tao, mag-preach sang gospel sa iban. Or maybe curious lang kita nga ang iban nagabalik-balik gid simba. O kung siguro ang iban sa aton wala lang gid ya obrahon sa balay, napinsaran lang, uy may panimbahon subong. Sige makadto ko to Kay total wala mong obrahon, no? Pero somewhere along the way nakilala naton si Jesus. Kag nagbag-o ang aton pananaw sa kabuhi. So subong nga hapon ang pagkadto nyo dire wala o kabalo kung ano gid ang inyo pinakarason. Pero wala sang aksidente sa Dios. O kabalo ang Dios ang inyo nga sitwasyon. Kabalo ang Dios ang inyo mga struggles, sa inyo mga problema. Kabalo siya sa mga ginapangamuyo ninyo sa iya. Kag base gindala kamo sang Dios dire sa subong adlaw, hindi lang para solbaron ang inyong problema, kundi para ipakita sa inyo ang pinakadako nga manggad nga pwede ninyo makita. Kay kabalo ka mo ang pinakadako nga manggad, hindi mo makita sa kalibutan. Amen? Kapatid, kamusta na? Ang pinakadako nga manggad wala sa maleta sang politiko. Amen? Basta may politiko, di ba? Diin mo makita ang pinakadako nga manggad sa aton manluluwas, no? Nga ginawali naton subong nga hapon. Si Jesus Christ mismo ang pinakadako nga manggad nga ari nga pwede naton ma-avail, pwede naton makuha, pwede naton makita. No? Ang pinakadako nga treasure. Hindi kwarta, hindi success, o kung ano man nga mga butang ara sa kalibutan. Si Jesus. Now maghambal kita treasure, it is something nga bililhon. It is something nga ginaproteksyonan mo gid. Wala mo ni siya ginapasipadan. Wala mo ni siya ginapabayaan lang or mayuman madumduman, mayuman hindi. So, kung ang isa ka butang o kung ang isa ka tao importante sa imo, ano ang imong behavior, ano imong action? Gasakripisyo ka gid. Gahatag kagid sang tsimpo. Amen? So subong nga hapon, ari kita di kay nagahatag kita importansya sa Dios. No? Nagahatag kita tsimpo sa iya. Kay kabalo kita nga importante si Jesus sa aton nga kabuhi. Ano ba lang ang mga butang nga gina-treasure gid naton sa sining pangabuhi? Kay makita ina sa aton nga aksyon. Ako ya ang pinaka-importante gid sa akon nga pamilya. Pero kung wala ka spend sang time sa imong nga pamilya, ano na ang buot silingon? Ako yang akon pinaka-importante sa akon nga health o akon nga ikaayong lawas. Pero sige ka man inom, sige ka man sigarilyo, sige ka man pulaw. Oh, importante man gid bala. So amo man na kay Jesus. Maambal ka. Yes, importante gid si Jesus sa aton kabuhi. Pero wala man parte si Jesus sa aton kabuhi. Mayo man madumduman, mayo man hindi.
Mayo man makapangamuyo, mayo man hindi. Ang pulong sa Diyos, mga kauturan, ginatingwaan naton nga mangin available siya sa tanan, no? Biskan sa layo. Ara lang gida sa hangin sa online ang pulong sa Diyos. Kay ang pulong sa Diyos importante sa aton nga mga kalag. Kinahanglan ta gid pagkaon. Kay kabudlay kung once every 3 months lang kita makakaon. So, gapaninguha man kita kada isa, no? I know ang tanan gatinguha gid. Pero ang pulong sa Dios ara gid permi available sa aton nga mga Bible, available sa Facebook. Pwede gid kita ka pamati. Ari kami di subong para mag-remind, no? Na hindi kita magbugnaw bala sa Ginoo. Amen. So diin ta makita ang aton nga magambal kita importante ang isa ka butang para sa aton ara sa aton nga aksyon. Amen. Hambal ni Jesus sa Matthew 6:21 sa hiligaynon, kung diin ang inyo nga manggad, didto man ang inyo tagipusoon. So diin ba lang imo tagipusoon sa bong, Sister Princess? Kung diin kuno ang imo manggad, didto ang imo tagipusoon. Kung kwarta ang pinaka-importante sa imo, amo man ang lagson mo sa bilog mo nga kabuhi. Kag wala pa sang may naglagas sang kwarta nga naguntat lagas. Kay never ending ang lagsanay sang kwarta. So kung galagas gid kita una gid sa kwarta, ikaduwa lang ang Dios, hindi mo na malagas. May mga tao man nga career ang ginalagas o kung success o kung ano man ang butang nga importante para sa imo. Didto man ang tagipusoon mo, didto man ang imong tsimpo, didto man ang imong effort. So kung si Jesus importante sa imo, makita ina sa imo man nga actions. Paano mo na mahambal nga isa ka tao, importante gid ang Diyos siya. Gusto niya na permi mamati sang pulong sang Diyos, biskan hindi na sa pagsuguon. Gusto niya na permi mamati sang worship songs, kay gusto niya mabatyagan ang presensya ni Jesus. Gusto niya na permi makaistorya sa ibang nga tao about sa Diyos. Gusto niya makilala, mas makilala pagid. Biskan ano na lang, nga parte sa Diyos, gusto niya na mabatian. Gusto mo siya permi simbahon, no? Gusto mo maging part sang iya nga buluhaton, hindi tungod kay may nagsugo sa imo, but because importante si Jesus sa imo. Amen? So, balik kita sa aton nga parable sa Matthew 13:44. So, ang ginharian sang langit pareho sa isa ka manggad nga nalubong sa duta. Kag ano ang sunod? Sang nasapwan na ini sang isa ka tawo, ginlubong niya iniliwat. Kag tungod sang iya dako nga kalipay, ginbaligya niya ang tanan niya nga pagkabutang, agud mabakal ang uma nga mayara sa nga moto nga manggad. So, pinsaron tano, nagpuli sa anay, ginhipos-hipos niya lang sa iban, kay hindi niya gusto nga maunahan siya. Kagano ginubra niya, ginbaligya niya ang tanan niya nga pagkabutang. Ang mga gamit niya sa ilabalay, ang mga refrigerator, ang washing machine, ginpangprenda niya to siguro. Anong pinaka-mahi sa inyo nga balay nga pwede mo baligya? Ang tanan niya kasapatan, ang iya nga duta, ginbaligya niya. Ano ang baldira sa scripture? Ang tanan. Everything.
So, ang mga tupad balay niya siguro nagkatingala man, no? Ano ni si Brother Arnel nga ginbaligyan niya ng iyang karbaw. Nga nagbuang na ni Saguro, ano na di ni sa nagsimba naman. Pero wala sila ya kabalo sang nadiskubre ni Brother Arnel. Ang iba nga tao, wala sila ya kaintindi sang nadiskubre naton. No, mga kauturan, amo man ang pananaw sang kalibutan sa aton kung ang tao magdesisyon na magsunod kay Jesus. So, ang mga tao sa kalibutan, hindi na sila ya makaintindi. Mas simbagid, pilagid ka oras, nga mabukad gid sa Bible, di ko na ikinchindi sa Bible. Nga magamuyo gid. Sila ni Sister G nga mapabagpulod gid na, kundi nauruya lang sila, gasto-gasto pa sila. No? So sa ilang apinsa daw pierde ka kung maging Kristiyano ka or mag-alagad ka sa Diyos. Matsyag nila daw kagasto, daw kausik sang tiyempo, daw kawala ka man sang kwaon. So nga amo na. Kay wala nila yan nakita kung ano ang aton nga nakita. Nakita tayo ang pinakadako nga treasure. Nakita tayo ang kapatawaran sang aton nga sala. Nakita tayo ang gahom sang Diyos sa aton nga kabuhi. Ang kabuhi nga wala katapusan nga gina-offer sa Diyos. Ang iban wala sina nakakita. Kagano pagid ang hambal sa parable, ginbaligya sang tao ang tanan niya nga mga pagkabutang. Ang tanan, hindi ang tunga, hindi ang laban, ang tanan. Wala bilin. So, gusto ni Jesus maintindihan naton nga once madiskubre naton siya o kung ang ini nga kamatuoran, wala na sang iban nga butang ang pwede naton matupong kay Jesus. Ang iban nga butang second lang na dapat. Kaangay sa sining nga tao nga gin-give up niya ang tanan. Kaya naintindihan niya nga ang iya nakitaan mas valuable, mas bililhon kaysa kung ano man ang ara sa iya. So, amo man na kung naintindihan ta ang ini nga butang nga gina-offer ni Jesus sa aton. May ara gid kita dapat na i-give up. Amen? So, hindi ni mahapos kung hindi naton makita ang value nga ara kay Jesus. Pero kung naintindihan naton, hapos ang magsunod sa iya. So ano ni nga mga butang ang dapat naton bayaan? Ano ni nga mga butang ang dapat naton i-give up? Ang pagpakasala, ang mga hindi amo nga gawi, ang hindi pagpatawad sa mga tao nga nakasala sa aton. Grabe kaya hindi kay kapatawad. Ang Diyos gani nakapatawad, no? No, cliche lang na pero amo na ang kamaturan nga may tao nga kabudlay magpatawad. Ang pride, ang pagbilutig dapat naton bayaan. Ang pagpamuyayaw, ang pagpahubog, ang immoralidad, ang pag-una sang kaugalingon, kinanglan ta bayaan. Kung ano man ang mga butang ang nagapalayo sa aton si Diyos, kinanglan naton i-give up. Kay may gina-offer sa aton ng Diyos nga tam-an kanami, wala sang katupong. Amen? Kag siling pagidira sa aton nga text, sang nakita sang sini nga tao ang treasure, ginlubong niya iniliwat, kag tungod sang iya dako nga kalipay,
ginbaligya niya ang tanan niya nga pagkabutang. So, ang pag-give up niya sa tanan niya nga pagkabutang, hindi tungod na pilitan lang siya. Wala siya reklamo, hindi siya akig, wala siya paghinulsol nga ginbaligya niya ang tanan niya nga pagkabutang. So, ginobra niya to nga may kalipay, ginobra niya to with all his heart. Kay hindi siya sang balik sa iya kung ano ang makuha niya kung i-give up niya to nga mga butang. So, umuman na ang pagiging Kristiyano, mga kauturan. Wala ini pilitay. Kaya bisan piliton ka mo magsimba, piliton kita magsimba, una, ikaduwa, pwede pa. Pero magsigi-sige na, maabot ang time nga mauntat kagyapon simba. So, hindi gusto sang Diyos nga sundon siya sang tao kay tungod napilitan lang or tungod ginpahog siya. Gusto niya sundon siya sang tao kay tungod gusto sang tao. Gusto niya sundon siya sang tao nga may kalipay. Kung madumduman naton si Peter, sang gintawag siya ni Jesus nga magsunod sa iya, wala siya ginpilit ni Jesus nga sige na bipit, upod na blapit, sige na bi, sige na bla. Wala siya ginpilit ni Jesus. Ang hambala ni Jesus, follow me and I will make you fishers of men. Kagano ginhimo ni Peter? Ginbayaan ni Peter ang iyang mga fishing nets, ang iyang mga pupot. But sa lingkod, ginbayaan niya ang iya palangabuyan kag nagsunod siya kay Jesus. Nga naobra to ni Peter, kay nakita niya nga mas bililhon, mas labaw pa ang gina-offer ni Jesus sa kung ano ang may ara siya. So, kita nyo kung maintindihan sang tao ang value ni Jesus. Amen? Ang pagsunod sa iya, hindi ni siya budlay. Hindi na kita kinanglan papiliton, hindi na kita kinanglan nga i-remind, na daw parehas lang nga kinanglan kita i-remind nga, oy brother, sister, ang imong treasure, gusto mo pa na o kung hindi? Eh kung hindi ka, tago na sa iban. O, gina-remind ka lang kamo nga may treasure kita di. So kung nakaintindi kita sang value ni Jesus, makasunod kita sa iya nga may kalipay, may excitement, pag may gugma. So mga kuturan, ano bala ang bili ni Jesus para sa imo? What is Jesus worth to you? Kagang sabat, mga kuturan, ara sa kung paano kita mga buhi. Hindi lang sa aton ginahambal. Eh kung mamangkot ko sa inyo, palanggaan niyo bala si Jesus? I believe tanan kita mahambal. Yes, palangga namon si Jesus. Pero ang bali Jesus sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung ginahigugma niyo ako, tumanon ninyo ang akon mga sugo. So, buot silingon, mapakita na lang aton nga gugma sa iya sa aton nga actions. Sa aton nga pag-obey o kung pagsunod sa iya. Kag tandaan naton mga kauturan, antes niya kita ginhambalan nga i-give up naton ang tanan para sa iya, magsakripisyo kita para sa iya, kag palanggaon ta siya, siya una nagsakripisyo para sa aton.
Siya una naghatag sang iya kaugalingon para sa aton. He gave His only begotten Son para kita maluwas. O ginano si Jesus sang ari di sa kalibutan, ginsimo-simo siya, ginaguta, ginpakawian, ginkastigo, ginlansang sa cross, and eventually napatay siya para sa aton. So siya ang una nagpakita sa pagpalangga niya sa aton. Paagi sa actions, hindi lang sa hambal. So amo na yang bili naton para kay Jesus. Amo kita na ka-importante para kay Jesus. So si Jesus ano ba lang ang bili ni Jesus para sa aton? Ano ang bili ni Jesus para sa imo? O kada isa may shortcomings, may mga pagkukulang. Tanan kita nakasala. No, tanan kita may kakulangan sa aton nga Ginoo. Pero ang mayo lang kay Jesus, kay si Jesus wala siya nagkari para sa mga perpekto nga mga tao. Wala siya nagkari sa mga wala diferensya. So nagkari siya para sa aton nga mga may mga diferensya. Sa aton nga mga makasasala. Sa aton nga mga tig-abagol. So kita ang ginkadto din ni Jesus sang siya nagpakatao para kita tagaan niya sang tsansa. And as long as wala pakabalik si Jesus, ara gyapon ang treasure. But silingon, available gyapon ang mercy sang Dios sa kadaysa sa aton. Available gyapon ang grasya sang Dios sa kadaysa sa aton. Available gyapon ang kapatawaran sang aton nga mga sala. Ang ubrahon talagid magpalapit sa iya, magdangop sa iya nga sincero o kung tuod-tuod. Kay always welcome gid kita para sa Dios. O siling sang Bible, him that cometh to me, I will in no wise cast out. John 6:37. Kung sino kuno ang nakapalapit sa Ginoo, hindi niya gid pagsikwayon. Amo lang gina ang kapital natin, magpalapit kita sa iya. Oh, hindi bala ka nami sa aton Dios, no? Hindi bala ka nami kay Jesus, amo lang gid ang kinahanglan naton ipakita sa iya. Mag-humble down kita sa iya tubang, i-admit nato ang aton nga mga kakulangan sa iya, i-admit naton nga kadamo kita sa diferensya, kadamo kita sa sala. Kay siya willing gid magbaton liwat sa kada isa sa aton. O mga kauturan, pila ka adlaw ang tanan nga ginasakuan naton sa sini nga kabuhi pangbilin ta ini tanan. Ang aton nga mga balay nga ginapanami-nami dagid, nga ginahalong-halungan dagid, ang aton nga mga salakyan nga daw hindi taton pagpagasgasan, ang aton nga mga motor, ang aton nga mga trabaho nga ginanami-nami dagid obra para ma-promote kita, ang aton nga kwarta. So ibilin tanay-tanan nga mga butang nga ari sa aton subong sa sini nga kabuhi. And the only thing that will matter sa ulihi, kung kita bala ara kay Jesus o kung wala. So kabay pa nga ang ini nga mensahe makapukaw sa aton nga mga tagipusoon kung ano gid bala ang importante sa sini nga kabuhi. Kung ano gid bala ang worth o kung ang bili ni Jesus sa aton kabuhi.
Worth it ba lang magsakripisyo para kay Jesus o kung hindi? Worth it ba lang ihatag nato ng aton nga kabuhi para kay Jesus o kung hindi? O kabalo kita nga ang husto nga sabat, yes. Pero ara gid yapon sa aton, no? Sa aton nga aksyon kung ano ang aton sabat sa sina nga pamangkot. Ara sa aton obedience, kung ano ang aton mga priorities sa sini nga kabuhi, kung paano kita mga buhi. Amen? So, kabalo ko halos tanan kita, sa ako kita tanan, pangita sang kinawala. Pero kung gusto mo makakita sa pinakadako nga manggad, ang pinakadako nga treasure, ari di subong. Ari di subong si Jesus. Ang pinakadako nga manggad nga pwede naton makita. So kinahanglan naton maintindihan gid nga wala sang iban pangabutang nga mas importante kundi si Jesus kag ang kabuhi naton pila kadlaw after naton mabuhi sa sining kalibutan amo na ang mas importante. Kung daw na take for granted naton siya tungod sang kasakuon, tungod sa iban nga priorities or kung ano man nga rason, balik lang kita gyapon kay Jesus. No? Samtang wala pa siya nagbalik, nagkariliwat para kwaon kita, may tsansa pa kita gyapon magbalik kag magtadlong sa aton nga kabuhi sa iyang atubang. Kaya ang mercy sang Dios bag-o kada adlaw. No? Kag willing din na siya aton sa aton permi sa tanan nga tao nga nag-humble down sa iyang atubang. Amen? So, kabay pa nga ini nga mensahe nakabulig sa kada isa sa aton kag subong sa aton nga pagsimba liwat sa iya, ihatag naton ang aton nga balansagon kag ang pag-worship sa iyang deserve niya subong hapon. Amen? So thank you Jesus, kabay pa nga may nakuha kita sa subong hapon. God bless everyone. Thank you Lord.